Edgar, pwede mo bang sabihin muna sa aming lahat na naririto ngayon, kailan mo nalaman o naramdaman na si Ma'am Mary Joy ay iyong mahal? Nung habang nililigawan ko po siya, yun, o tayo-tayo na nararamdaman ko na minamahal ko na siya. Sandali. Unti-unting nalalaman ko po na minamahal ko na siya. Habang nililigawan mo, unti-unti mong minamahal na siya, nalalaman na mahal mo siya. Sabihin, dati hindi mo mahal, tinry mo lang, tapos nung hindi mo siya mahal, hindi mo siya mahal. Tapos nung nililigawan mo na, nalalaman mo na mahal mo na siya. Ikaw naman, Ma'am Mary Joy, kailan mo nalaman o naramdaman na si Edgar ay mahal mo na talaga? Nalaman ko po nung lagi niya po akong sinusundo. Tapos lagi niya po akong pag galing sa school, lagi po siyang may pamerienda, may masarap na. Lagi po masarap ang pauna. Yun naman pala kung bakit nahulog ang loob. Una, laging sinusundo. Wow. Security. Pagka ganito, talagang laglag ang damdamin ng babae. Tapos lagi ka pang may pamerienda. Ay nako. At ang pinakamabilis daw na daan patungo sa puso ay yung sikmura. O di ay yung tiyan. Yung pala na naging dahilan. Pero dati, siguro nakikita mo, hindi mo rin mahal. Pero dahil sa ginagawa niya ito, paulit-ulit, maya't maya, ay nararamdaman mo na ito na yon. Mahal ko na ito. Seryoso na siya. Sabi ng marami, lalo na kapag mga hindi nagmamahalan, ang sabi ay, minsan sabi nila ay, kung natuturuan man lamang sana ang puso na magmahal. Pero sa nangyari sa inyo, kayo ang buhay na saksi na ang puso ay natuturuan na magmahal. Hindi pwedeng hindi natuturuan ang puso. Sapagkat sa inyong kwento, Edgar at Ma'am Mary Joy, hindi naman kayo dati nagmamahalan eh. Natutunan ninyo na kayo ay namahal na lamang ninyo ang isa't isa. At tinuruan ang bawat isa. Tinuruan ninyo ang puso na mahalin ang isa't isa. Amen? At lagi niyong babalikan yung damdamin na yan. Yang inyong katwiran na yan. Na dati hindi nyo mahal, hanggang sa dumating kayo na kayo nagmamahalan. Alam ba ninyo, magagamit ninyo ang lahat ng yan sa inyong buhay pag-aasawa. Darating kayo sa punto na kayo ay mag-aaway, hindi magkakaunawaan, mayroong pagtatalunan bilang mag-asawa. Pero mananatili kayong mag-asawa, hindi kayo kinakailangang maghiwalay. Sapagkat sabi sa mabuting balita, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao at kayo ay tao. Hindi kayo pwede maghiwalay. So kapag dumating sa punto na ganito na ang inyong nararanasan, yung lahat ng mga magagandang bagay na nakita ninyo sa isa't isa, ay makita nyo naglalaho na, doon ninyo muling tuturuan ang inyong puso na mahalin ang isa't isa. At ang karaniwan naman na pinag-aawayan at na nagiging sanhi ng paghiwalay ng mag-asawa ay yung hindi marunong ang kanilang puso na magpatawad sa nagawang pagkakamali ng asawa. Doon ninyo tuturuan ang inyong puso. Tuturuang umunawa. Tuturuang magpatawad. Tuturuang magmahal. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin
tuturuan din natin ang ating puso na gayahin ang Panginoon. Kapag tinularan natin ang ating Panginoon kung paano siya magmahal sa sangkatauhan, sigurado ako, yung inyong kasal, hindi masisira. Paano ba nagmahal si Jesus? Paano siya nagmahal? Na kahit sinasaktan na siya ng kanyang kapwa, patuloy pa rin siyang nagmamahal. Kayong dalawa, Edgar at Mary Joy, ang immediate ninyong kapwa ay ang inyong sarili, ang inyong isa't isa. Kahit na may pagkakataon na sinasaktan ka ng iyong kapwa, ng iyong kapwa, hindi ka pa rin dapat tumigil sa pagmamahal, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. At kung bakit naman nagkakatuluyan na mawasak ang pagmamahala ng relasyon ng mag-asawa, ay sapagkat yung pag-ibig ng Diyos na nasa sa gitna nila ay ipinipilit nila na wala sa kanilang pagitan ang Diyos. At ang pinipilit nilang paniwalaan ay kung ano lamang yung nararamdamang puot, galit sa isa't isa. Huwag sana kayong humantong sa ganon. Nakikita ninyo ang maraming mga tao masaya, ang kaibigan ninyo excited, nandirito, mga magulang ninyo. Hindi lamang sa kasal na ito, hindi lamang kayo ang pinag-uusapan ditong dalawa. Kasama ang community, kasama ang magulang. Kaya ganun kaganda ang simbahan, kasal sa simbahan. Hindi lamang kami ang humahanga sa inyo at nagbubunyi, maging ang mga anghel sa langit ay nagbubunyi, sapagkat yung kasal na binabanggit sa mga pagbasa natin, kasal, yung unang kasal, ay inuulit muli ngayon ng Panginoon, ng Diyos, sa kasal ninyong dalawa. Kaya ang mga anghel ay nagbubunyi dahil meron namang ikinasal ang Panginoon at meron silang pinagsama. Kaya hindi lamang kayo ang masaya dito, kundi sa langit at lupa, ang langit at lupa ay nagsasaya dahil sa inyong kasal. At kapag nasira ang inyong kasal, ang langit at lupa ay luluha. Hindi lamang kayong dalawa ang maaapektuhan. Hindi lang kayo maaapektuhan. Maging ang inyong magulang, ang inyong angkan, ang mga kaibigan ninyo, maging ang mga anghel sa langit, ay apektado din. Dahil mayroong mag-asawa na nasira. Paano hindi masisira ang inyong kasal? So lagi ninyong ilalagay sa gitna ninyo ay walang iba kundi si Jesus. Ang Diyos, si Mama Mary, hingi tayo ng tulong sa kanila. Yung maraming mga mag-asawa nasira sapagkat nalimutan nilang humingi ng tulong sa Diyos. At sana kayo naman, Mary Joy at Edgar, huwag niyong kalilimutan na laging lumapit sa Diyos sapagkat nasa Kanya ang tagumpay. Gusto niyo magtagumpay sa inyong pagsama na panghabang buhay? Laging lalapit sa Diyos na naging author ng inyong kasal. Amen.